Kasi nangako siya kay Senate President Escudero na kapag halimbawa siya ang mag-conduct, siya ang mag-lead ng Senate investigation on EJ case, mapapapunta niya si President Duterte. One time, ay dinalaw siya ng isang kasama niya dati, kapatid niya ito dati sa Home Along the Riles. Ang ating mahal na anak-anakan si Heart Evangelista uli at Pia Wurzbach na patuloy na nagpaparinigan sa Facebook. This is it, politics. Latest bihis ng showbiz. Bira! Oh my God! Mag-aatid sa atin ng balita. Kasama sina Jobert at Derek Chan. Ang mga kasama natin sa Oras na opinyon at diskusyon. Oras na opinyon talakayan at diskusyon. Gusto ko lang maano ko sa kanya that i-respeto mo yung programa namin. Oras na opinyon talakayan at diskusyon. Happy Wednesday! Yes. Ang saya-saya lang natin, kaya tara na, pasok na kayo sa dati niyong tambayan na gayon ay ginagawa niyo ng isa sa inyong mga pangalawang tahanan. Ito po ang OOTD, Oras ng Opinyon. Talakayan at diskusyon. With my nanay na kapag blue na, parang it's a sign of peace, no? Yeah. So peace muna tayo sa lahat ng mga bashers natin, no? And a little loneliness. Sana hindi. Sana hindi. Nanay, ayo. Oo nga. Kasi Wednesday ngayon, umuwi na ako kahapon pa sa Iloilo. Diba? Dito ako sa Iloilo ngayon. O, diba? Ikaw sa Iloilo ka rin. Oo. Just lang. Diba? Nanay Jobert Sokal dito. Yes, of course. Mga kong direct chops manansala. Batawa ka ng tao pang call. Sana ako nasa Iloilo. Oo, natural. Siyempre. Sana all. Wag. Kasi siyempre meron akong shootay. Meron akong, diba? Naglalamay pa kami. Kaya, diba? Basta enjoy lang tayo. We have fun. The show must go on. Professional ka, kaya diretso na tayo sa This is it, Politics. Oh my God! Ano ba yan? Ilang linggo na ang tumatakbo sa Quadcom, sa Senate natin, sa Congress natin, yung hearing about EJK extrajudicial killings. Di ba? Ang dami ng resource persons na naimbita, andun na, ang dami ng kumanta, andun si Kerwin Espinosa, nandoon si Colonel Garma, Colonel Leonardo, lahat ng colonel sa buong Pilipinas natin nandun na, at saka isa-isa na nagsasabi ko ano ang kanilang yung mga first-hand accounts about the EJ case. Ang dami-dami mga pangalan na dawit. At saka unti-unti nang lumilinaw. Lumilinaw kahit papano kung sino mga dapat ituturo, nasisisi, ano ba talaga ang nilalaman ng EJK na ito ba yung makatarungan. Kumbaga, syempre, marami nagsasabi, like si Richard Gomez even said, na sa kanyang bayan, sa Ormoc, di ba, yung war on drugs ni dating Pangulong Duterte ay nakatulong sa kanyang bayan. Which is totoo naman, even in our here sa NCR, sa Metro Manila. Alam natin na during that time, ay medyo tumahimik ka paligiran, yung mga bata ay hindi na masyado natatakot lumabas sa gabi. Kasi nga, natatakot yung mga drug addicts na bumalandra kasi baka nasa drug watch list sila. Pwede silang mahuli. At dahil wala tayong mga kamag-anak, wala tayong mga kilala na napatay o hindi tayo naapektuhan at naramdaman talaga natin na ang the war on drugs is beautiful. Oo, naging effective naman siya at some point, no? Pero syempre, alam mo naman yung mga human rights advocates natin, which hindi natin pwedeng itchapwera yan. At hindi pwedeng makalimutan. Yes, because napakarami rin tagang pamilya ang naapektuhan because napakaraming inosenteng buhay ang nadawit. Naging collateral damage sila. Marami namatay ng mga kabataan, even mga minor de edad, na alam mo naman na hindi naman sila involved dito, kaya naliligawan ng bala, or if not, naging kumbaga, maling suspect, yung kumbaga, mistaken identity. Yung iba naman, ang sabi, ayon sa napapanood natin sa Quadcom, ay merong quota ang mga pulis for the day kung ilan ang kanilang dapat mapatay. Kasi ang bawat isa, ang bawat isa daw umano na mapapatay nila ay may kaakula, may kaakibat na reward. Kapag regular na mga suspects, 20,000 daw per head. Kapag mga drug lords at saka yung mga of the likes, 50,000 up to 100. Pero yung iba naman, yung mga talagang protectors, mga 300,000. Pero yung mga
mga manufacturers sa mga chemists ay umabot ng 1 million. So, napakarami daw kasi, inviting daw kasi mga rewards. Kaya napakarami na patay. And ayon sa isang grupo, ang sabi more than 30,000 daw ang namatay ng war of drugs. Napakadami. Pero ayon naman sa kampo ng mga Duterte ay 6,000 plus lang. At ang sabi nila, hindi dapat ito inibistigahan ng ICC. Kasi ang ICC daw ay walang jurisdiction sa bansa natin, kaya don't expect daw na ang Pilipinas ay makapag-cooperate sa ICC. Pero ang pamahalaan natin ay nagsabi naman na hindi sila mag-cooperate, di umano pero hindi nila pwedeng pigilan ang pagpasok ng ICC because kasama pa rin tayo sa Rome Statute that time, nakapirma tayo before nung naganap yung malaking bahagi ng war on drugs. Kumbaga, there was a time, I don't know kung 2018 ba yun, na o 2020 na tayo ay nag-back out sa ICC. Pero earlier that time, syempre yung covered ng hindi pa tayo, nung member pa tayo, ay syempre yun ang hinabol ng ICC. Kaya ngayon, ang nakakatuwa nito at nakakatawa, no? Because na-implicate ang mga pangalan nila President Duterte, Senator Bato de la Rosa, si Senator Bongo, si General Karamat, and among others, ay nag-request, no? General Karamat is the... Naalala mo dati yung parang CIDG director yata na parang, I don't know, siya yata yung nasa abroad nung ni-raid yung Bamban Tarlac o something na Pogo na na-mention. Nakita ko yun sa Quadcom hearing Anyway, since na-implicate sila, si Bato ngayon ay nag-request na gusto niyang mag-conduct at mag-lead ng parallel investigation on EJ case sa Senate. Kasi ito'y dinidinig sa Kamara, dinidinig sa Congress. So, kung may Kongreso, may Senado. Dapat gusto niya may Senado para daw for balance, pang-balancing daw, para maging fair and balanced. Ngayon, syempre, implicated siya. Kasama siya kasi sa mga suspects, sa mga murders sa EJ case na ito. So ngayon, nagbigay ng instruction si Senate President Chis Escudero bilang head ng Senate na si Senator Bato cannot lead that Senate investigation kung magkaroon sila. But that doesn't mean na hindi sila pwede mag-conduct. Pwede mag-conduct. It is the right of the body na mag-conduct ng kalang investigation kung gusto nila. Pero hindi siya pwede mag-lead because isa siya sa mga inaakusa. So kumbaga, hindi tama, hindi magiging fair, hindi magiging balanse. Kasi o nga naman, di ba, kahit kayo, alam niyo yan, kumbaga, maglalagay siya doon kanyang investigation. Para Para linisin ang pangalan niya. Diba? Siyempre yun ang nakita ng mga tao, nakita din ng mga kasamahan nila sa Senate na hindi naman pwede yon kasi siya ay involved. Pwede siya maging part ng resource persons, pwede siya maging part ng kung papayag siya na maging resource person kasi siyempre tatanong siya, i-interpolate siya. Kasi nangako siya kay Senate President Escudero na kapag halimbawa siya ang mag-conduct, siya mag-lead ng Senate investigation on EJ case, mapapapunta niya si President Duterte as a resource person para mabigyan ng linaw yung mga kaganapan during his time. Maganda yan Maganda sana. Pero hindi lang magiging fair, magiging bias siya because iimbestigahan niya sarili niya. Tapos, paano i-convict niya sarili niya? Hindi man ito court, pero malamang hindi. Natural. Pati si Senator Bongo. Diba? Kaya doon na lang sila para makipag-interpolate, magkwento sila, pero iba ang dapat mamahala. May possibility kung sa Congress na maimbita si... They were invited. Na-invite sila. Si Bato said that due to his interparliamentary courtesy ay hindi siya pupunta. Pero na-imbitahan siya. Pero... At least may maganda siyang excuse. Oo, syempre, palusot niya na yun, no? No offense meant, Senator Bato, Pero si ex-President Rodrigo Duterte ay nangako na pwede daw siya, willing daw siya pumunta sa Quadcom para maging resource person provided may provision siya they should throw him intelligent at educated questions. Ano ba measurement ng intelligent questions? Hindi ko nga alam kung anong intelligent at educated questions para sa kanya kasi para sa akin yung pagmumuro niya hindi na educated ano siya, pero dapat din kapag sila ay pumunta doon, wala lang murahan. And saka pag pumunta ka
doon, pupunta ka doon accordingly kung ano tatanong sa'yo. For sure naman. Siyempre, gagalang pa rin naman yan ng mga Yes, of ng mga course, of congressman. course. Hindi naman yan siguro basta sila magbabato ng mga walang kaano kasi alam nila, babalikan sila ni Duterte. Alam mo naman, matabi ang dila noon. Diyos ko, Duterte yan. Alam naman natin ang kara niya. At matalino. Matalino siya. Hindi nga lang siya nakapag-jet ski sa West Philippine Sea. Di ba? Alam mo yun? So, yun ang sinasabi natin. Kung papayag doon siya, provided, yun ang kanyang kailan ma-educated at saka intelligent questions. Pero there was a congressman yata na nagsabi na pakiusap din daw niya. Kapag siya ang nag-guest doon sa kanila, nag-resource person, ay hindi siya dapat magmura. Pagbabawalan din siya magmura. Kasi syempre, hindi na siya presidente, no? Bawal yun sa batas. Bawal Na ginawa din kay Vice President na wag na. Iba na to. Respetuhin mo ang kamera. Pero excited ako sa pagpunta niya sa Quadcom kung sakali. Pero dito kay Bato, well, understandable yun. Senator Bato. At in fairness naman sa kanya, para natanggap naman niya ang sabi ni Senate President Chis Escudero. Kasi nga naalala mo, nung Senate President pa si Mig Zubiri, remember, that syempre administrasyon na ni President Marcos. At si Bato ay nag-conduct, di ba, ng sa kanyang Senate inquiry para sa mga war on drugs. Di ba, ang kanyang resource person ay yung Jonathan Morales na pinagpipilitan na si Presidente Marcos, di ba, kasama ng grupo nila Marcel Soriano ay nakuha na nagpupulveron, ganyan. Di ba, syempre, Presidente si Marcos ngayon. Alam nga namang pabayaan sarili niya, naigisa siya ng kasamahan dito natin sa Senado, di ba? Na syempre alam naman natin na Presidente muna, Vice, tapos mga Senators. Kaya, palagay ko isa yun sa mga dahilan kung bakit na-pressure na matanggal si Mig Zubiri because pinabayaan niya yung investigation na ni Bato de la Rosa na idiin si Marcos kaya natanggal siya Senate President at napalitan siya ni Cheese. Is that the real reason? One of the reasons. Ako, it's glaring. You should know too. Kasi kung di dahil doon, syempre, walang biases, no? Pero if I were the President too, you'll do the same. Hindi ako mapayag. Nababuyin ako sa Senado na actually kahit sabihin natin may equal powers ang executive, ang legislative at saka judiciary, still I am the President. Huwag niyo akong babuyin. And he has the power to And I have the power, of course. Siyempre, may makaalyado yan sa loob. Kaya, nagbotohan, nawala si Migs. Isa yung mga reasons. Kahit ano sabihin natin, huwag na tayong magmaangan. Diba? Nay, saan ang lahat ng to, saan papunta? Para lang masira ang isang tao o yung mga tao o para maresolba ang problemang meron tayo? Alam mo na, kasi ito sila Bato kasi, siyempre, they are running for election. Sila nila, ito nga sa si Bongo, at siya taga number 18. Sa ganun totoo lang tayo, Sa totoo lang, Sa malayo siya sa survey. Si Bongo, medyo nasa loob pa. Malaba pa ng 8, 9, 10. Siyempre, hanggang 12 lang yan. Siyempre, kapag pinabayaan sila na mag-lead, no? Mag-lead ng Senate investigation on the AGA case, i-absuelto nila ng sarili nila na contrary to what Quadcom is exposing. Diba? Ilalabas nila sarili nila para ma-absuelto sila para at least bumango ulit ang pangalan nila. Lilinisin nila. Are you telling me na this is about elections? Yeah. And this is not about for the people? Sad. Oo. It is for the elections to clear their names. Ganyan naman sila. Kailang, yun nga lang, siyempre, matatalino sila Chis Escudero, hindi pumayag. Yeah. Yun. So, ikaw, Odi dyan, ikaw na nanonood ngayon, ano sa tingin mo? Tama ba lang to na gagawa sila ng mga ganitong mga hearings, kagastos ng magkano every time na nag-hearing para lang masira at hindi manalo ang isang tao? O para sa katotohanan, para that we deserve, that we have to know kung ano ang totoo. Ayan. See Comment you. ka lang. See you sa botohan. Yon. So, sa mga nanonood pa lang at hindi pa nagsasubscribe, na invite naman natin sila. Uy, subscribe naman kayo dyan. Diyos ko, walang bayad. Diyos ko, hanapin nyo OOTD with Jobert and Chaps. Kahit sa mga platforms, Diyos ko, hindi ko ma-memorize ko ano pa ang aming mga names, no? Pero OOTD with Jobert and Chaps, makikita nyo yan. Mag-subscribe kayo, tapos pindutin nyo ang notification bell para ma-update kayo ng ating mga bagong videos. At dumadami na tayo. Maraming salamat sa patuloy na pagmamahal ninyo. Kayo ng mga OOTDs, kaya diretso na tayo sa latest bihis ng showbiz. Alam mo, the past weeks, actually, malungkot si anak natin Claudine Barreto. Si Clau. Si Clau. Kasi syempre marami pinagdadaanan yan, may
may problema sa pamilya, may problema sa kanyang, siyempre, Sa marital, ex-husband, oh. may problema. Siyempre, lalo pa si Mami Inday ay labas-masok ng hospital. Alam mo naman kung gaano ka-attach si Claudine sa kanyang parents. Siyempre, ang daddy natin, si late Daddy Mike Barreto, na 5 years na. Yeah, kino-commemorate na lang ang 5th death anniversary ni Daddy Mike. Siyempre, si Claudine is devastated still, no? Masyadong emotional kasi connected talaga siya sa kanyang mga magulang. At every time hospital si Mami Inday, siyang lagi nakabantay doon. I'm not saying na ibang kapatid niya sila Gretchen ay hindi connected. So, iba talaga yung connections na. Kumbaga, sila si Gretch, feeling ko, she has the love for her parents, pero she has declared her independence. Kumbaga, si Claudine kasi is bunso. Alam mo naman pag mga bunso, very attached. Anyway. Kami namahal siya ng mga Claudine sa Alo eh. Dahil sa pagmamahal niya sa nanay niya. Oo, kasi nga, pagmahal mo mga magulang mo, marami ka talaga, maraming magmamahal sa iyo. Anyway, itong recently kasi masyado siyang emotional, 4 hours ang tulog niya bawat araw. So, binigyan na nga siya ng mga doctors ng mga sleeping pills para makatulog siya. Pero nangingibabaw pa rin yung kanyang pagiging malungkot. Kaya nagulat siya, natuwa siya kasi one time ay dinalaw siya ng isang kasama niya dati, kapatid niya ito dati sa Home Along the Riles, ang ating mahal na anak-anakan si Boy Tukizon. Alam mo si Boy Tukizon, yung pinaka-crush ko dati. Di ba sinasabi ba lagi yan? Sa Home Along the Riles, kaya pinapanood ko yan. He was so cute, ito, but of course he's a grown-up now. Tapos ang ginawa niya, dinalaw niya ang kanyang ate Claudine. Sa bahay ba? Sa bahay. Dinalaw niya. At kahit na binabawalan si Claudine ng kanyang yaya na magtanggap ng bisita kasi kulang siya lagi sa tulog. Nung malaman niya si Boy Tukizon ay nandun, pinatuloy niya. Alam mo, they talk for a while, nagkwentuhan, nagkumustahan. Basta nag-kiss na si Boy Tukizon sa kanya, then left. Alam mo yung gano'n? So Claudine felt so good na nag-reconnect. And then she posted. She posted that. Kasi matagal na niya hindi nakita si Boy Tukizon kasi syempre si Daddy Dolphy nila, ang ating mahal na Comedy King ay wala na rin. So yun ang pinaka-connect nila dati, ang kanilang show. So dinalaw siya ni Boy. Sa industry lang to, no? Meron talagang darating na tunay na magmamahal at magiging kapamilya mo, no? Sinasabi nila, show business is like show business, plastikan, ganyan, kaibigan lang kapag magkatrabaho, pero meron talaga na makukonsider mo at maituturing yung pamilya. Alam mo, meron din naman dito mga totoong tao. May mga good friends din tayo dito sa industry. May not be all, no? Of course, no? Kasi syempre depende yan sa relasyon mo sa bawat isa. Syempre, you don't expect naman Kim Chiu to have very good relationship with us kasi hindi naman kami talaga nagkaroon ng chance. Pero kung meron tayong chance, like sila Vice Ganda, kaibigan namin yan, pero syempre, iba yung meron ka talagang special circle na you can call yours, at diba? kahit sinasabi nila na ang isang tao ay masama, problematic at hindi masyadong magaling makisama, meron pa rin talagang, dahil tao ka, meron ka pa rin talagang natatagong pagmamahal at kagandahan sa loob mo. Oo, lahat tayo wala exceptions yan. May not be all. So, mas marami lang friends yung iba siguro kasi mas welcome sila. Lalo si Miss Clau. Si Clau, maraming friends niya, maraming nagmamahal. Yung kami ang Claudinians niya, will die for her. Alam mo naman yung batang yan, sobrang malapit sa kanyang mga fans. Kumbaga ang buhay niya, kumbaga next to her family, fans agad yun. Ganun siya ka-close sa kanyang mga fans. Kaya hindi mo siya masisi kung ganun lang siya pagtanggol ng kanyang mga tagahanga. Kay Miss Claudine, hang in there. Laban lang tayo, patuloy lang tayo lalaban. Kapag nalulungkot tayo, may ibibigay na anghel ang Diyos sa atin. Palagi yun. And she deserves that. Klaus has a very good heart. Yan. She has a very good heart. Napakabait na bata. Speaking of heart na, diretso na natin. My heart! Oh my God! Nagulat ako from heart kasi she has a good heart. This time we're talking about heart! Heart Evangelista ulit at Pia Wurzbach na palagi patuloy na nagpaparinigan sa Facebook or kung sa mga platforms nila. Di ba, nung kailan lang, may nabasa ako, yung yung makeup artist ata ni Heart, ang sinabi, nag-post siya, na si Heart ay nakapagpapasok ng millions and millions of income doon sa Paris Fashion Week. Kumbaga, yung kanyang performance doon, she was number 1 of putting in some, income para sa Paris Fashion Week. Na kumbaga, actually, mas kailangan natin na sa Pilipinas, dapat dito mo ginawa yan, di sa Paris. Pero, parang get niya ito, ayon
sa ating mga brave of mine na parang ito kay Pia Wurtzbach, ating Miss Universe of 2015, na part din ng Paris Fashion Week. Ngayon, eto naman ngayon. Naglabas naman ng resibo. Itong makeup artist ni Pia Wurtzbach na sila daw ay may hawak na imbitasyon talaga ng We Victoria's are Secret. invited. May resibo ka ba? Oo, we are invited. Yung sa Victoria's Secret, talagang controversial sa kanila. Sabi niya, ikaw, wala kayong may pakitang invitation. She has a reason. Meron siya sinabi kung bakit hindi siya pwedeng pumunta. Oo, ano nga ba yung sabi niya? Basta meron siya dahilan ng ano niya na parang invited ka ba talaga? Resibo. Pero alam mo, tigilan nyo na yan. Alam mo, wala naman nakikinabang yan, kundi ang Paris. Dahil yung Paris na nakikinabang, dapat sa Pilipinas kayo mag-usap-usap. Miss Universe, Pia Wurtzbach, he brought honors to this country. Kung tama na yung mga pagpatol sa mga petty things. Heart Evangelista naman, suggestion ko lang, anak ka, mahal kita, mahal ko kayo ni Pia, pero mas kilala kita, Heart eh. Mabait ngayon si Heart. Kumbaga, anak, alam mo, you are the Senate President's wife. Di ba, ulit-ulit ko itong sinabi in the past, na dapat, alam mo, mag-organize ka ng Senators' Wives group nyo, no? Tapos gumawa kayo ng mga magagandang projects para sa bayang ito, sa bansang ito. You're not just the Heart Evangelista na actress na nakilala ng mga tao. You have an obligation. Asawa na siya. Asawa ka ng Senate President. The third highest man of the land. Diba? Na if I may lang, sorry no. Yes, Sinasabi kasi nila na may mga naglalabasan na may sinabi dati yung asawa ni Miss Pia Wurtzbach na wala naman daw talagang ma-connect sa kanila yung ang Paris fashion na to. So, kasi wala siyang connection. Wala siyang connection talaga. Kaya ang sinasabi nila na kapag, di ba, mula noong lumipat na ang mga makeup artists, ang team ni Heart Evangelista, ay doon sila nagkaroon ng parang pasaporte para ma-penetrate ang Paris fashion. Maganda yun kasi nagkatulungan, di ba? Pwede bang i-consider na natin that positively? Nakatulong mo si Heart. Kumbaga, whatever the reasons may be, because siyempre, umalis sa kanyang glam team, tapos lumipat kay Pia Wurtzbach. But yung magandang nagawa na nakapag-introduce ka sa isang katulad ni Pia Wurtzbach ng Another World, kumbaga nakatulong kayo sa pagkakaroon niya ng connection. And na hindi naman nawalan ng pwesto si Miss Heart Evangelista. Nandun pa rin naman siya. Parang sinasabi naman ng iba na makapia, na hindi maka-heart at hindi makapia, parang hindi ka ba pwedeng magpasalamat kaysa sumali ka sa pagpaparunggitan dahil kung totoo man yun na ang glam team ni dating glam team ni Heart Evangelista ang naging dahilan kung bakit ka nakapasok, pwede ka magpasalamat. Alam mo kasi mga kaibigan at saka anak, basta ang pagkakaintindi ko, dito lang yan sa who started what, no? Kung sino simula ng lahat na ito. Bakit ba nagkaroon sila ng gulo? Ano ba? Dahil sa glam team. Paglipat ng glam team, bakit? Kinutya ba ni Pia Wurtzbach si Heart na, wala ka ng glam team na sa akin na. Alam mo gano'n, yung glam team din kasi minsan minsan yung iba, hindi ko sasabihin directly Oo, may mga dalahira din kasi. Kumbaga, gusto talaga pinag-aaway-away yung kanang pinagsisilbihan. Mga anak, sa glam team ngayon na lumipat kay Pia, huwag nyo kalimutan na in some ways, in one way or the other, si Heart ay nakatulong din sa inyo. Diba? Binigyan kayo ng trabaho. Binigyan kayo ng break. Diba? Kumbaga, huwag na yung pag-awayin yung dalawa. Actually, ako nga, tingin ko, hindi naman taga magkaaway si Heart at si Pia Yung mga tao na sa likod nila ang nagpapagulo ng sitwasyon. Sa atin na ilang beses natin sila napag-usapan kasi ang sarap pag-usapan din dahil nga etong dalawang artistang nasa ibang bansa nagkikita, hindi man lang sila nagpapansinan. Yes, hindi sila nagpapansinan. Naapektuhan tuloy sila kung paninindigan na lang nila pag-isnaban, di ba? Pero it doesn't look good for both of them. Pia, they're both Filipinas, no? Kay ni Heart. Tsaka si Heart has another role. She is a Senate President's wife. Alam mo, Heart, kaysa patulan mo to, alam mo, gumawa kayo ng mga ganang project dito sa Pilipinas. Kailangan natin ng pera dito. Kailangan natin makatulong sa mga charity. Tapos mag-partner sila. Mag-partner sila. Alam mo, malaki ma-boost it could be something beautiful for the benefit of so many Filipinos. At you've been exposing your very expensive bags, mga jewelry nyo, yung mga pera ninyo, yung mga biyahe ninyo, ng mga first class. Diyos ko, sa bansang ating kinalalagyan na ang daming mahirap. Ang problema natin, poverty. Pero kung magtapong kayo ng pera sa abroad, parang wala lang. So, tapos sabihin ng mga tao na, bakit kasalanan ba namin na may pera kami? Kasalanan ba namin na mahirap kayo? Hindi. It doesn't look good. Kumbaga, magtulungan tayo. Huwag masyadong pabuloso sa labas.
Pero di ba, nagpapasok kayo ng pera doon sa Paris, no? Tuwan-tuwa kayo, pinag-usapan kayo sa abroad. Pero sa Pilipinas, do you think you're taking, well, yung pinagagawa nyo, natatanggapan ng mga tao positively yan? Hindi. Kaya pag baka may siraan pa kayo na ang yayabang nyo sa abroad. Alam mo yan, yung ganon. Pero dito, wala naman kayo na itutulong. Yun, sana Yun. dumating ang panahon na makita namin na nagkakasundo na kayo. Yes. Dahil manghuwaran kayo, mga modelo kayo, at tinitingala namin kayo. Kapag nangyari yun, this will be a beautiful Philippines to live in. Yes. Tama. Yeah. Okay. That's Be good. Be good. Sa kabilang banda ay ni-interview si Miss Heart Evangelista at sabi niyang, woman to woman, I never had a problem with Pia. In fact, I was one of those who cheered for her in the past. And I'd like to think that it was the same for her. But it's the people that she chose to surround herself with for specific reasons that makes this whole thing problematic. Congratulations, you have what you needed. I wish you nothing but the best and good luck. Sana hindi mangyari sa'yo yung nangyari sa akin. Siyempre, Ay, look, my ito, pwede nyo favorite. bigyan mga glam team ni Heart Evangelista para makatulong sila para sa peace ng dalawa na Mamu Oh, Bebo. bigyan ko rin si Heart Evangelista kay si Pia. Oo. Pinag-awal pa natin sila. Bibigyan ko rin siya ng orange na Yes. body wash. Ang Bebo sa Lazada, sa Shopee, and sa TikTok. Yeah. Order na! Order na. Yan. Huwag niyo bigyan muna si Pia at si Heart ng billboard. Ako muna. Ako, mukhang Okay. susunod natin ay inihintay ninyo ang Hula Bira! Naku, oh my God. Teka lang ha. How do I say it? How do I say it? Diba, I like ganun that. pa rin. Ito yung kwento ng, di ba, lagi na tayong bakla, pinag-usapan. Huwag naman bakla. Yung pagkunta ko sa puro bakla. Ikaw naman. Tomboy naman. Ayun. Ano nga? Tomboy naman. Yung totoo ba? E-Berg. Real talk to? Yeah, totoo to. Kasi syempre, enough with the gays. Oh. Let's talk about lesbians. Ito yung tomboy. Ano naman, lalaki ba pag-uusapan? Tomboy na media personality. Oo. O, diba? Kung nanonood ka, ikaw to. Eto na. Meron siyang type, crush na crush, na isang napakaganda at napakahusay na actress. Okay. Nandoon sa isang event sa Eastwood, ay may kausap siyang isang kasama niya sa showbiz din. Yung isang media personality natin pinag-uusapan, yung tomboy, may kaibigan na binulungan niya. Sabi niya, Ikaw ba to? ako yun. Ako yung binulungan niya. Na nakita namin, dumaan si actress. Okay. Si actress kasi is very close to me. Very close din naman sa kanya, very close. Pero binulungan ako ni Tungril na type niya tong si actress noon pa. Ito ba? Type niya, crush na crush niya talaga. Parang gusto niyang iuwi. Siyempre, that time si actress ay may boyfriend, no? Na anak ng politiko. That time, hindi naman pwede umubra si media personality tomboy, no? Baka matigok siya. Baka matigok siya. Papainom ako sa'yo. Oo. Yun. So ngayon, alam mo, syempre alam naman ako, playful ako eh. Talagang challenge ko talaga yung makausap ko minsan eh. Kasi sabi niya, paano bang gagawin ko para mapalapit sa kanya? Tapos pag ganyan ko, nakita ko sa dito niya, sabi ko sa kanya, ang ganda ng bracelet. Oh, mo, bracelet. ha? Oh, bracelet. Ang ganda ng bracelet mo. Yung gold na ito, mahal to ha. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, ano ngayon? Sabi ko, irigalo mo sa kanya. Diba? Alam mo Ang na mahal? Oo, sabi ko, irigalo mo sa kanya, magugustuhan niya yan. Siyempre, at least para maparamdam niya sa'yo that she is special. Tapos, may konti, natawa si media personality, si Tungrilya. Sabi ko sa kanya, tinawag ko si girl, Nak! Halika, Nak! Halika! Ikaw talaga to, ha? Parang bugaw. Tapos sabi ko, halika na, dito ka muna upo. Wala pa naman yata yung event yun. Diba? Dito ka muna, chika ka muna sa amin. Siyempre, nakita si media personality. Siyempre, beso siya kasi friend naman sila eh. Tapos sabi ko, tapos sinenya ko na si Bakla, si Tungril. Sabi ko sa kanya, give China mo na yan. Give China mo na. Sabi ko, di ba may regalo ka dyan? Kailangan ko siya, kasi parang ayaw pa niyang bitawan. So tinanggal niya yung bracelet na mamahalin. Sabi niya, Nak, may gift ako sa'yo ha, huwag mo tanggihan ha. Sabi niya doon sa girl. Siyempre, ang ginawa ng girl, ano yun? Siyempre, hindi ko masabi ko anong tawag niya doon, di ba? Ano yun? Sabi ko, eto, regalo ko sa'yo kasi wala lang, natutuwa lang ako, di ba? So, nilagay niya, siyempre yung girl, sabi niya,
wag na. Okay na po ako. Sabi, hindi. Because you're very special to me. Oh, di ba sumimple na yung lola mo? Di ba? Si itong grill. Tapos, so andun na. Yung babae, kayaan na eh. Hindi na niya inalis. So, pinabayaan. So, finally, tinawag na siya ng kanyang handler kasi mag-start ang kanilang program. Tapos, pag alis ng girl, nagkikita kami ng dalawa nitong grill. Kinilig. Oo, kinilig siya na tinanggap. Pero, alam mo nangyari, after that, lumayo ang loob sa kanya ng actress kasi nahiya siya. Kasi, syempre, kumbaga, Instead no mapalapit, parang napalayo. Kasi nga, mukhang naramdaman na actress na parang may gusto siya sa kanya. Eh, si actress, siguro, malay mo, baka hindi siya, she's not cut for lesbians, di ba? Pero in fairness, nagmagandang loob lang. Wait lang, anong pangalan nung tong grill na yun? Sorry. Ay, nako. I-message mo. Totoo, ha? Oo! Diyos ko. Di ba, kapatid? Diyos ko, alam mo na yan, ha? Pero, ang sad. Ang sad. Pero at least, di ba? Nakapag first Pero, base siya. nakapag first base siya. Alam niya kung She thought naman na. anong pwede o hindi. Oo. Oo, pero at least nawala naman sa kanya yung mamahaling bracelet. Pero at least she learned her lesson. Kaya siguro baka sa iba na lang Okay, nabaling ang kanya. Ano gusto niyo mga OT dyan? Sige nga, comment kayo. Ano gusto niyo kay nanay? Basta pinag-uusapang showbiz, di ba? Marami tayong alam dyan. Okay? Okay. Yung babae. Hanapin nyo na lang, basta tomboy. Tomboy. Pero may mga anak siya eh. Madulas ako. My God. I'm sure nanood siya nito. I-message ako niyan the next day. Bukas i-message ako Wait niya. lang, yung artistang babae. Yung artistang babae, syempre may boyfriend ngayon. May boyfriend ngayon. Merong I sa pangalan at apelyido. Annulled na ang marriage niya. May I sa pangalan at apelyido. Magaling na artista. Magaling na artista to. Annulled ng marriage niya. At saka may bago siyang boyfriend. Okay? Yun na. Diba? So, Ayan. Ayan. Kumain tayo ng tsokolate. sana hindi kayo mga rover nga, mga team rover ha. Pero ako, maraming salamat sa patuloy yung pagmamahal sa amin. Yung pagmamahal nyo yan ang nagbibigay dahilan kung bakit kahit marami kami ginagawa sa labas ng OOTD ay patuloy pa rin kaming na-i-inspire to give you this kind of puntaan at palakayan. Especially with these kinds of audience, di ba? Ay, nako, hindi tayo mapapagod sa kanila. So, we'll do our best to give them better shows. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. Habang kumakain talaga siya ng candy na M&M. na cool lang na every time that you talk about politics na alam ko na eto ine-enjoy mo siya, gusto mo talagang maging involved, and you wanted to learn from the history at storya na ibinibigay mo sa amin ng mga OOTians. Ang tinatawag nating politics and showbiz official dom ng OOTD, Nanay Jobert sa Ay, Caldito. nako, mahal na mahal kita talaga. Direct Chops Manansala. Of course, our audience na napakatatalino, it's not just us sharing our thoughts with them, but we learn so much from them because they're really very intelligent. Hindi ko kayo binobola, hindi ko pinalaki yung ulo nyo, pero that's the truth, you know, that's why I'm so engrossed and so I love you so much. Diba? You're talking about intelligence, no? Kanina pinag-uusapan namin ng mga pamangkin ko na mga matatalino daw, pero medyo daw, hindi daw, medyo bully. So tinatanong ko sa sarili ko, ano ba ang mas mahalaga? Ang maging matalino o maging maganda ang puso? Sabi ko sa pamangkin ko, mas importante ang maging maganda ang puso mo, bonus na lang ang pagiging matalino. Patuloy tayong maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Ako naman may gusto na ako ipatid na mensahe doon sa ating blind item. Kaya itong grill sa friend natin, ba? Bianang. Naku, Bianang, lesbiana kasi. Bianang. You know, it may not be her, pero it may be someone else. But that experience na ginawa natin, that fun experience na ginawa natin sa isang event na yon, I'm sure have taught you more a very good lesson. At alam mo na kung sino ang mas dapat mong piliin. Pero sabi nga natin, alam mo, walang masama Sabi natin, keep on dreaming. At saka, checking. Try until you succeed. Diba? For sure, you're happier now. I don't know kung nakahanap ka na ng panibagong actress.
Palagay mo, you want another actress kasi hindi nag-work yung sa isa? Pwede naman. Kaya mo yan. Ikaw pa ba? Idol! I love you guys! Well naman kayo. Maraming salamat, Kapampangan. See you guys! Leanne Miklat at saka Pangkoy, my friend! And all the OOTidsans na nanonood ngayon, we love you. Yeah. Bye! Bye-bye! Daddy Doc, Percival De Leon. And Tita Mwah. Presi, uy, mahal kita. Bye-bye. Silang maghahatid sa atin ng balita, kasama si Jobert